kanyang pag-graduate. Ikaw ba ang kauna-unahang gumraduate sa pamilya? Oo, sir. Diyos Ako lang. po. Ang tuwa at ligaya ng pamilya dahil si Jade ang una at nag-iisang nakapagtapos ng kolehiyo sa kanilang pamilya ay napalitan ng lungkot. Dahil raw ang kursong tinapos ng 4 na taon sa Libakaw College of Science and Technology hindi accredited ng Commission on Higher Education. Paanong nangyari ito? Ang maiahon sa kahirapan ang pamilya at ang sarili, ito ang nagtulak kay Jade na mag-aral na mabuti para makapagtapos ng pag-aaral. Mula elementary ay nagtrabaho na sa ibang tao si Jade para makapagtapos ng pag-aaral. Ganon din nung high school siya, sa ibang bahay siya naninirahan, tumutulong, nagsisilbi para lamang may pambaon sa eskwela. Noong panahon ng kolehiyo, ganito rin ang kanyang trabaho. Nag-alaga ng mga matatanda para may ibaon sa eskwela. Ngayong tapos na sa pag-aaral sa kolehiyo si Jade, isang kagulat-gulat na revelasyon ang kanyang natuklasan nang mag-apply na ito sa trabaho. Ang kursong kinuha daw niya sa isang kolehiyo sa Libakaw hindi accredited ng Commission on Higher Education. Paanong nangyari ito? Mga kapob, sa nakalungkot mang isipin na ang inaasahan sana ng mga estudyante sa Libakaw na natupad na nila ang kanilang pangarap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral, then ito ngayon ang kontrobersiya na ang kursong kanilang natapos ay hindi raw accredited ng Commission on Higher Education. So ibig sabihin, parang lumalabas na walang silbi ang kanilang mga sakripisyo sa loob ng 4 na taon ng kanilang pagtitiis sa kolehiyo. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga estudyante sa Libakaw. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Nga ako pala si Jade Marcia Agodes from Barangay Ogsip nga nag-aaral sa Libakaw College of Science and Technology. Siguro ngayon lalaman niyo naman yung mga na nangyayari sa Libakaw College of Science and Technology. Sa ngayon, sana humihingi kami ng suporta ng higher education na sana bigyan po kami ng chance na makredit yung namin pag-aaral na 4 na taon sa Libakaw College of Technology. Sana kasi sayang din yung 4 na taon na pag-aaral namin, labigid na yung among mga ginikanan namin sa sacrifice na daag, labigid siyempre kami man hay nag sakripisyo man it 4 nga taon. Grabe ro among haagyan. Panawagan gid ako sa mga ginikanan nga hindi tayo kailangang tumigil kasi alam natin kung ano ang katotohanan sa Libakaw College of Technology, abigid sa pamumuno pamumuno ng mga administrasyon sa Libakaw. Para lubos natin na maunawaan ang pinanggagalingan ni Kuya, tanungin muna natin kung kaano kahirap ang kanilang pinagdaanan na makapagtapos lang sana ng pag-aaral na ito. Pwede mo kaming mabigyan ng background, paano ka nag-umpisa sa pangarap na magtapos ka ng kolehiyo? First year college, sir, bali nasa ako New Washington. Then during pandemic, nag-stop ako at school. Then nalaman ko po yung may school pala sa Libakaw College of Technology. Nag-enroll po ako, tapos pumunta ako sa tita ko na teacher din na patulong upang makapasok sa Libakaw College of Technology. Then pagkatapos noon, nakapasok naman ako kahit hindi ako kumuha ng exam. Then first year, nandun nalaman na namin na maganda pala ang pamunuan ng Libakaw College of Technology. Pero habang tumatagal, parang hinakayat kami ng mga teacher dyan na sasabay tayo, arangkada tayo sa ibang school. Abante tayo, yan ang sabi nila palagi sa amin tuwing umpisa yung flag ceremony namin kada umaga. Then, yung habang nag-aaral kami, sir,
Bali lahat ng mga gamit diyan sa LCST, bali kami taga-provide it among ginadaga dahil food service management ako. So kayo ang nagpo-provide Yes, ng sir. mga gamit. Opo. Then sa mga bayaran din sa mga gasol kami din sir nagpo-provide. Bali nag-aambagan kami ng tig 50 pesos. Ilan kayo sa klase? Yan. Bali, HM kasi sir, madami din kami. Pero sa batch naman niya food service, bali nasa 24 lang yata kami sir na student. Pero nagbabayad kami ng 50 pesos para sa pambili ng gasol. Ano ang ito siguro alam ko na habang nag-aaral kayo kalimit dyan talaga ang sakripisyo ng pamilya, sakripisyo nyo po na kumbaga may kasabihan kasi na itong pag-aaral na ito ang makuha tayo doon sa kahirapan. Ang mag-aahon sa atin sa kahirapan, ito yung pinaglalaban ng mga magulang natin na mag-aral ka mabuti para gumanda-ganda man ang buhay mo pag nakapagtapos ka. Bali sir, pangalawa ako sa mga tatlong magkakapatid. Tapos ako, nadaanan ko sir na simula grade 4 hanggang grade 6, nag-schoolboy na ako sir sa Kalamkan. Kinuha ako ng teacher na si Ma'am Antonio. Tapos hanggang nakatapos ako ng grade 6. So bata pa ikaw, Oh, sir. elementary ka pa lang sa ibang tao. Ibang tao na ako sir tawag dito, nag-stay. Nag-schoolboy, Nag-schoolboy. para makapag-aral. Oo po. Tapos, habang nasa pagkatapos ko ng grade 6 sa Kalamkan, kinuha naman ako ng mga teacher sa Balite, sa Jose Feliciano Miñez. Grade 7 hanggang grade 12, nag-schoolboy din ako sa kanila. Bali, mga Kinisyo family, Sandaron, mga bali, 5 sanda nga mga teachers, nga magkakapatid na sila din nagpaaral sa akin, sir. Tapos, pagkatapos yun ng grade 12, bali indol ako sa New Washington gani. Tapos pagkatapos pandemic, nag-stop ako sir pagtuon. Tapos Stop ka nung pandemic. sir. Okay. Tapos duamon malang sir nga pangabuhi kabi ang ginikanan sir ay gano ang sanda ganito ang tatay hay ga farmers man imaw ako sir hay tanan niya git ang sir nga sideline bagahay haagyan ako sir agud makatapos ang itpagtuon. Kanyang parents ay pagninito ang hanap buhay nila. Okay. Para maintindihan ng mga Tagalog viewers natin. Tapos Pagkatapos sir, bali sa Libako na ako ga school. opo. Bali nagsarili man ako sa itkayon sa abang gatoon ako sir. Sa ko abi ang ginikanan niya. Uwa-uwa man kami tapos ay gatoon ako sa Libakaw nga sir. Ko baabog akong nagbuhulig ng mga maestra. Mga katiyahan na ako niya ginapaestra na ako sa anda nga boarding house nga wat bayan. Basit ang pagkaon niya sa sanda na ako sila provide ka akon. So as in tinulungan ka ng mga tao na nakapalibot sa iyo, mga teacher, mga iba pang mga kababayan natin para maabot mo yung pangarap mo. Oo, sir. Sa loob ng 4 years sila nagtutulong-tulong sa iyo. Bali, no sir. Hindi ako na akong sanda sir, mati sa bilog. Kaabog at abe sir, nagbuhuling ka akon. Sa banggato na ako sa Libakaw ay silent ako pedicure, ga ribbon sir, ayos man it mga birthday nga ron sir, basi may klase ako sa ga-absent gid ako agad makatipon na ako di pangbayad sa eskwelahan dahil abog at abi among bagayran during katuon ako third year ako sir karong kita kami nabakbakan it amon niya bagayran sa eskwelahan. Tapos heto na naka-graduate ka. Ka-graduate. Kailan ka umakyat din ba kayo sa stage? Opo. Kailan yan? Kailan? Bali April sir, kita kami. Oo, nag-graduation gid bata kami sir, pero kita kami kasayod nga. Doon nagkataboon sa amon nga among course nga sa eskwelahan. Tapos ay student at per service yang dopulo nga ka student sa Burak 11 bali pang 11 ako sir ay sa Henando 5 agro 5 man ay sa sur bali ako sir sipirit gid ako nga kaya ko makonda dahil bukod makontanan niya oras ay nagkaibaan kami sa trabaho kaya nag-usoy gid ako paraan nga maka sa Boracay nga kayanon ko Pasok ka sa- oo sir sa hotel sa Boracay Ocean Club tapos
Ipakitagalog para at kung nanonood ngayon ang ahensya ng gobyerno na dapat umaksyon nito ay maintindihan nila ang saloobin ninyo. Sobra itong sobra itong nakakabahala itong pangyayari na ito. So mula sa pag-OJT mo doon sa Boracay, talagang grabe yung mo doon, ang paghanap siguro ng budget. Saan pa ka nakuha ng budget noon? Sir, yung pag-OJT ko po sa Boracay, bali, sabi ng mga teacher namin, di kami pwedeng payagan mag-OJT sa Boracay. Sabi namin, ma'am, malaki yung namin, nangarin sa buhay ng mga punta na makahanap ng magandang trabaho pag sa Boracay kami, ma'am. Sabi ko ganun. Sabi nila sa amin, kayo ang bahala maghanap ng establishment na OJT-an ninyo. Sabi na lang ganun, humanap agad ako sa Boracay kasi may mga kilala naman ako doon. Ayun, nag-chat ako sa page nila, tapos natanggap ako sa Boracay Ocean Club. Then, pagkatanggap ko, automatic naman August 3, nag-start na ako na mag-OJT. Pero kailangan pa naming magbayad ng 1,000 pesos para daw makastart ng OJT. Pagkatapos noon, habang nasa Boracay na ako marami na yung pinagdaanan sa Boracay kasi ang mahal ng sa Boracay. Ng cost of living. Opo. Grabe yung gasolin sa doon. Boracay. Pero habang nag-OJT ako marami ding tumutulong sa akin kasi alam niya yung sa Boracay maraming mamahaling mga bilihin kahit boarding house nga. Grabe, ang sobrang mahal sa Boracay. Tapos din, maraming nagmi-message sa akin sila na SB Nap Napoleon nakapagbigay din ng allowance. Sila Tim Brian, lalugin si Vice Tinulungan ka talaga ng mga tao. Kahit yung mga tita ko nga, sir, kahit hindi ko kadugo, sir, grabe yung tulong nila. Yung si Ate Len, si Sunlait, grabe. Tapos sila ma'am, sir, si Ma'am Chris, si Ma'am Lisil, yun ang tumutulong sa akin. Sir, kahit maliligo ako dahil sa boarding house nila, sir, grabe, walang bayad yan, sir. Magtulog ako, kuryente, libre lahat. Kasi alam mo yung nuko, sir, sa buhay, ang hirap. Ano ang reaksyon ng mga magulang mo at ng mga taong nakapalibot sa iyo nung malaman nila na gagraduate ka na? Siyempre, sir, proud yun ang ginikanan dahil graduate yun ako, sir. Oo, tigre yun marang nga ako kang nagtatay. Pero pag hambay, nanda nga do yun yan pag nagnuundaya nga issue nga about sa eskwelahan pagkasay ko ang ginikanan sayang ang manaamon ko yung ginastos ang ginikanan. Digit ay nandababaton-baton man. Sayin mo man atong pangabuhian, mayad lang ka, nag-usig ka trabaho. Abang ang gina kaysa magtinuon man ako, itapan niya dagon ang useless man lang naghihapon. Disappointed ang mga magulang mo. Tapos pag-graduation pa karon naghanugin ang itatay. Ang nanay nga magpabaho ginit baboy para yang Kumatay sila ng baboy nung graduation to celebrate talaga. Kasi sa Libakaw, kahit sino man talaga, sa sobrang hirap ng buhay nila, sinong magulang ang hindi matutuwa? Talagang, kumbaga kinukwento ni Kuya na nagpakatay talaga sila ng baboy to celebrate nung kanyang pag-graduate. Ikaw ba ang kauna-unahang gumraduate sa pamilya? Oo, sir. Diyos Ako lang. ko. Pero paano mo nakumpirma na kasi ang pumutok sa media ngayon, this year, nagsirado ang pagtanggap ng mga enrollees sa Libakaw, sa school ninyo. Pero nagulat ako na mayroong claim na sabi ninyo, lahat ng mga yung sa kurso mo, lahat ay hindi accredited ng Opo, sir. ng CHED. Hindi daw. Sino ang nagsabi sa inyo po? Narinig na namin, sir, sa mga numan during pag-meeting nanda. Sa meeting nila po? Oo, With tapos CHED? hindi, sir, bali lang yung mga lang sa college, yung mga parents lang na sabi nila bukas naman yung paaralan namin pero di kami hindi na daw magkaklase kasi yung mga OJT daw ngayon na mag-OJT na di na pwede kaya hindi daw papayagan ng CHED na mag-OJT kaya sabi ng mga parents nga sayang lang man do amo niya gigiraso sa amo mga unga ga-OJT yun man sanda tapos do yun do natabo medyo ging pahingan sa that's sir basin kami man graduate yun abe kami Sobrang sakit 4 years yan 4 years. Sa 4 years, maraming pangyayari na
pagtitiis, maraming sakripisyo, hindi lamang ikaw, kundi yung mga magulang ninyo. Oo, sir. Dahil hagyaw ka mong kinikanan doon, sir, nga pangutang para nga mag-ibayad sa eskwelahan. Ang ginadiin gin kami ko, dayang year pa graduation na mo niya. Sabi nga nila, pag hindi daw kami makapagbayad ng 4,995, hindi kami makasaka ng stage o makagraduate. Naghanap din yung paraan ng parents namin para makahanap ng pambayad sa eskwelahan. Naguha ng sakaan na pera para lang makapagbayad. Tapos wala pala. Tapos ngayon, marami din nag-chat na hindi pa daw nabayaran yung kinuha namin na sound system during graduation. Nasa 7,000. Ang tanong, saan pumunta yung pera na pinayad namin? Lahat na sa 132 kami. Magkano? 132, sir, kami nag-graduate. Tapos magkano ang contribution ninyo sa Nasa graduation? 4,995. Ay, tapos, yung ibang mga hindi gumraduate, lumipat daw po ng ibang school. Oo, sir, pero hindi din matanggap ng ibang school basta galing daw sa LCST, sa Libakaw yung kailangan daw nila bumalik ng back to zero. Ha? Back to zero Diyos na, sir. ko. So, ibig sabihin, ang tanong dito, bakit tinanggap nila yung mga kurso, ang mga estudyante na sabi mag-enroll na hindi yan accredit ng Oo, sir. Hindi ma-accredit yung kanilang mga subject. Hindi. Dapat daw pag mag-enroll ka sa ibang school, parang summer job lang daw kasi hindi mo napasukan na ibang subject dati sa LCST, kailangan mong kunin sa ibang school, sir. Yun lang dapat sana. Pero bakit back to zero? Back to zero, sir. Ano ang sabi ng mga ibang school? Bakit hindi nila tatanggapin? Yun nga, sir, kasi hindi daw under ng shade yung mga hindi nila under yung LCST. Diyos ko. Ala, Kaya back to zero gid, sir. simula anong year? Bali, sir, kung 4th year ka, back to zero gid ikaw. Back to zero. So ibig sabihin, 'di ba dati smooth naman ang operation ng school. Kailan hanggang kailang year nag-umpisa na hindi sila accredit ng CHED? Nakarinig namin, sir, na 2023 daw. Hindi pa. 2023. Lahat daw nag-graduate dyan sa LCST, nasa 2,000 plus, di daw credited ng CHED. Diyos ko. Grabe Ano? yung pagnon nila. 23, 24, 25, 26. Yung, 25. kami yung last batch, sir. So kayong last batch, Tapos dyan sa LCST, sir, yung nagtuturo kasi hindi naman yung mga personal teacher, mga lang sila una, ang tawag dito. Mga graduate din, pero nag-graduate din sa college, then dyan din sila nagtuturo, pero di naman talaga sila total nugit, sir, yung mga teacher dyan. hindi mga doctorate, Hindi. mga Maliban lang gid sa ibang mga teacher una nga professional matapido da rest gid ang gaban kaon sir, puro gid regular teacher. Opo. Regular teacher, hindi sila walang mga masteral. So hindi na abot ang hindi siguro na comply ng school ang mga requirement Sir. ng CHED. Opo. Bali dati kami Pero dapat kung hindi na comply, dapat hindi sila, ang point ninyo, hindi sila tumanggap Opo, ng sir. estudyante para katulad sa iyo, di sana nakalipat ka ng ibang school noon, Opo. na hindi na sayang yung sakripisyo ninyo. Then Opo. pagkatapos noon habang sa LCS ako sir, grabe do nugid among ginanuho na sa LCS anda nga bagayran kabubaho habang Ang laki ng bayaran ninyo. sabi nila Sa ano po yan? pre-tuition sa mga sir, like pag example pag di ka makapunta ng meeting, automatic magbabayad ka ng libro tapos magbabayad ka ng pera, parang sir, parang nugid May sir. multa? May multa gid sir. So ibig sabihin, akala ko libre itong pag-aaral ninyo dyan. Ayun nga, walang entrance fee, pero pagdating sa pagdating sa mga project sir, diyan sila bumabawi saka sa uniform. Doon pala. Pero walang zero tuition fee po kayo. Opo sir. So sa CHED, kung ito lahat ng mga claims ng mga taga Libakaw College Technology, kung talagang hindi accredited ang mga kurso nila na kinuha noon pang 2023, bakit nakalusot, no? At bakit hindi man nagbigay sila ng advisory na itong mga kurso na ito
ay hindi na accredited pala nila dahil kung may anumang kakulangan sa part ng school, dapat na aware itong mga bata to. Nang sa ganun hindi na sayang ang kanilang mga panahon, ang kanilang pagtitiis, ang kanilang mga sakripisyo. Ang amin pong linya ay bukas sa anumang paliwanag ng Commission on Higher Education at ganun din ng pamunuan ng school na ito na hanggang ngayon tikom po ang kanilang mga bibig, wala pong sinasagot sa mga media dito sa probinsya ng Aklan. Marami na pong mga radio station ang pumunta dyan sa school pero walang humaharap. Sino ang inyong dean dyan? Sino ang inyong president? Si Ma'am Crisilda Quintana, sir. Opo. Pero sa inyo maging si ma'am ay hindi rin nagpapaliwanag po? Para, hindi yata, sir. Hindi rin. Hindi nagbigay ng pahayag kung ano nangyari. Oo.